Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Brother June, ako po si Angela, taga-Dagupan po, at 27 anyos. Natutuwa po talaga ako sa inyong programa. Hindi po mababaw. Maraming natututunan at talagang napapaisip ang mga listeners sa inyong mga payo, lalo na po kapag tungkol sa moralidad. Brother June, may gusto po sana akong ilapit sa inyo. Matagal ko na po itong pinoproblema, pero sa tuwing sinusubukan kong i-open sa iba, it's either pinagtatawanan ako o pinag-iisipan akong nahihibang. Habang ang iba naman po, para bang nagpapanggap na naniniwala, pero parang pinagtitripan lang ako. Dr. Love, bata pa lang po ako, mga 14 years old, nang una ko pong maranasan na may mga nakikita at nadidinig akong kakaiba. Ito rin po ang naging dahilan kung bakit wala akong masyadong naging kaibigan. Weird daw po ako kasi bigla akong natatakot na lamang. Brother John, sa tuwing napupunta po ako sa simbahan, lagi po akong may nakikita. Mga babae, bata, kung ano-ano, Brother John. Mga hindi naman nakikita ng mga kasama ko. Ganon din po sa ibang lugar. Pero hindi po sa lahat. Mayroon din po akong mga naririnig na hindi ko malaman kung saan po nanggagaling ang mga boses nila. Minsan naman po parang nanlalaki ang ulo ko at binabalot ang buong katawan ko ng lamig. Parang simula ng 14 anyos po, panay takot na ang nararanasan ko. Sinabi ko po ito sa mga magulang ko. Ang sabi lang po nila, baka may third eye ako. At sinabi rin po nilang huwag ko lang pansinin. Kaso, ang hirap pong baliwalain, Brother June. Dito pong nakaraan, pumunta po ako sa bahay ng bago kong friend. Naku, may nakita na naman po akong isang matandang lalaki na mukha pong kawawa. Pero wala po ni isa sa mga kasama ko ang nakakakita sa kanya. Natakot na naman po tuloy ako. Pero Brother June, lahat ng nakikita ko, hindi gaya sa mga napapanood at naririnig kong mga multo-multo. Para po silang pangkaraniwang tao. Bukod tanging ipinagtataka ko, bakit ako lang ang nakakakita? At sa tuwing may nakikita ako, nalalaman ko lang na iba sila kapag sumasabay ang pagtayo ng mga balahibo ko. Brother June, totoo po ba ang third eye? Third eye po ba ang dahilan ng dinaranas ko? Ano po ba ang paliwanag dito? Naniniwala po ako na hindi ako nababaliw. Kaya nga lamang po, hindi pa ako opisyal na nagpapacheck up. Sana po, Brother June, mapaliwanagan po ninyo ko tungkol dito. Gumagalang Angela. Angela, maraming salamat sa iyo. At sa mga nagmamanayo po ngayong gabi, sa inyong mga kotse, baka ako kayo mapadaan dyan sa may gawin ng Old Manila, no? Diyan sa gawin ng Quezon City, diyan sa gawin ng ano ba yung simbahan ng isang simbahan diyan sa may Quezon City na malapit diyan sa New Manila pala, I'm sorry. Sa New Manila, Quezon City. Carmel, diyan sa gawin ng Carmel na yan, no? Balete Drive, pag napapadaan ako galing sa station, minsan dyan ako dumadaan galing sa ABS-CBN. Bakit naman kasi pagkarami-raming mga puno dyan at nagdidilim na, parang minsan makita mong may mga kakaway-kaway sa yung ganyan na parang pinatitigil ka sa kotse mo. Minsan
Nagtataka ako at parang kinikilabutan ako na parang napakalamig sa loob ng kotse ko kahit patay ang aircon. At pagtingin mo sa rear view mirror ng sasakyan mo, may isang babaeng nakasuot ng puti dun sa likod na nakikisakay sa'yo. Kaya ako kung sakaling kayo nagmamaneho sa kahabaan ng South Luzon Expressway, lalo dyan sa gawin ng Laguna na yan, at medyo madilim, bubusina ho kayo. Kasi, sabi nga nung iba dyan sa gawin dyan, sa may zigzag papunta sa Bicol, marami raw na aksidente dyan, bubusina daw kayo paggabi. Kasi minsan, bigla na lamang kayong magigitla at magugulat sapagkat may nakasakay sa likod ng kotse nyo na isang babaeng nakaputi. At minsan naman ay madidinig kang may humahalakhak dyan sa tabi mo pero wala kang makitang tao. Balikan ho natin ang kasaysayan ni Angela bago tuluyang patayin ng mga nakikinig ang radyo sa takot. Ang problema ni Angela, noon pong siya ay bata pa, meron na siyang mga nakikita at nadidinig na kakaiba. Sabi niya, every time she goes to a place, pupunta siya sa isang bahay ng kaibigan, makikita niya itong bagong kaibigan niya. Pinuntahan niya ang bahay. Nakita niya may isang matandang lalaki nakaupo doon na nakatingin sa kanya na parang diretso ang tingin. You know, yung ibang lugar na pinupuntahan niya, kahit sa loob ng simbahan, may nakikita siyang mga tao, mga bata, mga matanda. Nakikita siyang mga tao doon na hindi nakikita ng mga kasama niya at tanging siya lamang ang nakakakita. Totoo ba ito? Alam po ninyo, kapatid, mga ka-doctor lovers, minsan po meron akong isang kaibigan na exorcist. It is just unfortunate dahil kagabi lamang namin naisip ni Jen Morales na tawagan yung mga kaibigan kong exorcist. Pinatawagan ko si Father Giorgio Zerudo, na isang magaling na exorcist ng Diocese of Cubao. Pinatawagan ko si Father Daniel Estacio, na magaling na exorcist ng Diocese of Pasig. But unfortunately, bukas mo kasi, November 1, maraming misa ang mga pare. As early as 5 o'clock in the morning, alas 6 ng umaga, nagmimisa na po mga pare para sa kaluluwa ng mga yumao at para sa mga banal. All Saints Day bukas Kaya hindi ho natin nakausap at hindi natin nakapanayam itong mga paring ito. But one of these days, aniyahan ho natin sila. Now, base sa mga exorcist na nakausap natin, meron pong mga tao na kung tawagin ay merong third eye. Mike Santillan. Totoo ito. Itong kasaysayan ni Angela na ito. Totoo na may mga taong may third eye. May mga tao ko na-meet na nagsasabi na meron silang mga nakikita. Yun nga lang, medyo gory yung mga nakikita nila. May mga nakikitang mga putulang ulo, may mga nakikitang kung ano mga itsura na mga nakakatakot, may mga taong nakakakita ng hindi naman nakakatakot, pero makita mo bigla nakasakay sa loob ng kotse mo dun sa backseat. Pagtingin mo sa rearview mirror, nandun nakatingin sa yung ganyan, no? See? Parang nakakatakot talaga. Totoo ba na merong third eye? Sang-ayon sa mga exorcists, meron pong mga taong talagang gifted, kung tawagin ay mayroong third eye. At nakikita nila yung mga bagay na hindi natin ordinaryong nakikita. Okay? Kung ang itinatanong po ninyo, ano ba itong mga nakikita ng mga may third eye? Ito po ba ay mga kaluluwa ng mga tao?
Ako po, pwedeng sabihin ko sa inyo, naniniwala po ako na hindi po ito kaluluwa ng mga namatay na tao. Kagaya ng sabi ko kanina kay Laila Chicadora, ang kaluluwa ng tao kapag tayo namatay na, haharap ka agad tayo sa Diyos at hahatulan tayo ng Diyos kung saan tayo mapupunta base sa uri ng ating paumuhay. Tayo ba'y namuhay na may pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa? Tayo ba ay nagsabuhay ng mga salita ng Diyos? Namuhay ba tayong mabuting Kristiyano? Kung gayon, kung sakaling meron pa tayong konting kasalanan sa ating kaluluwa, maaari sa awa ng Panginoon tayo'y ipadala niya, isugo niya sa ating mga Katoliko. Meron tayong pinaniniwalaan na purgatorio kung saan ating nililinis ang ating kaluluwa sa pamagitan ng mga pagtitika at panalangin natin. At in time ay ginagawaran tayo ng Diyos ng biyaya na makasama sa kanyang kaharian. So ang mga namatay ay hinahatulan na kaagad ng Diyos. Sa Biblia, merong sinasabi sa ating Apostles' Creed na magbabalik ang Panginoon para hatulan ang mga buhay at ang mga patay. No? Yung mga aabutan ng Panginoon ay hahatulan din niya doon sa kanyang pagbabalik. Now, in other words, Brother June, sino yung nakikita ng mga may third eye na ito? Ang nakikita po ng mga third eye na yan ay yung mga evil spirits, mga kaluluwa, hindi kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay, kundi mga espiritong masasama. Tandaan natin, ang mga espiritong ito ay maaari pong magkunwari, no, na kamukha sila, makikita mo yung mukha ng nanay mo, mukha ng biyanan mo, mukha ng kapatid mo na matagal nang pumanaw, pati boses ng nanay mo, boses ng tatay mo, kaya nilang gayahin. Yan ang isa sa mga kapangyarihan ng mga masasamang espiritu, mga kampon ni Lucifer. At kapag ikaw ay mahina ang pananampalataya sa Diyos, maaari kang maposes ng mga diablong ito. Kaya, ano ang ginagawa? Ang nakikita nila ay yung mga espiritong ang intensyon ay manakot at mag-iwan ng takot sa ating mga puso. Hindi ito ang plano ng Diyos sa atin. Ang gumagawa lamang nito ay mga espiritong masasama. Kaya kinakailangan papagtibayin natin ang ating relasyon sa Diyos at magkaroon tayo ng magandang uri ng fondasyon ng ating pananampalataya. Be very pious and prayerful. Magdala kayo ng mga sacramentals. Mahalaga po. Ano ang mga sacramentals? Halimbawa, Santo Rosario, Crucifijo, Blessed Holy Water, Blessed Salt, exorcised salt or oil. Yan po ang mga sacramentals na makapagpuprotekta sa atin. Isa sa mga sacramentals ay ang the stone relic of Saint Michael the Archangel na ginagamit ng mga exorcist na galing po sa Monte Gargano sa Italia. No? At itong mga kasama nating pilgrims na nagtungo dyan po sa Monte Gargano last week, ay nakapag-uwi po sila ng hindi man marami, nakapag-uwi ng the stone relic of Saint Michael the Archangel. Now, ano, Brother June, ang gagawin ng mga tao na may third eye? Ang maipapayo ko po sa inyo, una, magkonsulta muna kayo sa isang psychologist o sa isang psychiatrist para malaman po natin kung may medical problem, no? Psychological or medical problem. Kapag wala pong nakita ang psychologist o ang psychiatrist, then you can go to an exorcist at i-request po ninyo sa isang exorcist. When I say exorcist, hindi po mga herbularyo ito. Ito po ay mga pare na anointed ng obispo
mga pari na nag-aral kung paano makipaglaban sa mga diablo at paalisin ang mga diablo sa ating buhay. Maaari pong isarado ng exorcist ang third eye sa inyo kung meron kayong kilalang ganyan. Sabihin lamang po ninyo sa paring exorcist na meron kayong third eye at gusto po ninyong ipasarado ang third eye na yan. There is a process. May paraan po ang mga exorcist para isarado ang third eye na yan at nang hindi kayo magamit ng diablo sa anumang paraan na gusto niya. Tandaan natin, sa bawat diocese, meron pong naka-assign na isa o mahigit pang exorcist. Sa diocese ng Antipolo, meron silang mga exorcist. Hindi lamang isa ang exorcist nila dahil mas malaki po ang diocese ng Antipolo. Sana, Angela, ay magkaroon ka ng pagkakataon na una ay makipagkita sa isang psychologist o sa isang psychiatrist para ma-evaluate ka at pagkatapos ay makipagkita ka sa isang exorcist sa inyong diocese. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.